Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang dilim, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula pagising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Wala akong pakialam sa iba. Pakiusap. Huwag. Hindi pa nangyayari sa akin ang ganito sa kahit na sinong babae. Hindi mo lang alam ang nararamdaman ko sa tuwing kasama kita. Pero, hindi mo pa ako kilala. Sapat na ang nalalaman ko. Kailangan kita ngayon at alam kong kailangan mo rin ako. Bakit mo ako minamadali? Dahil mahal na kita. At isa pa, mag-asawa na tayo. Hindi ba? Pagod na pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Hindi, Maria Jose. Hindi ka pagod. Natatakot ka lang. May gusto kang sabihin sa akin pero ayaw mo. Wala akong dapat sabihin. Na walang ilan mong alaala at para sa'yo ako ay estranghero na gusto mong makatalik pero hindi ako ganong klase ng babae. Bakit? Sabihin mo nga sa akin, mali ba makipagtalik sa asawa mo? Asawa ba kita o hindi? Nananadya ka at malupit. Sinusubukan mo akong maliitin. Gusto mo akong sumuko pero hindi ka magtatagumpay. Dahil sa kabila ng lahat, meron akong dignidad. Buisit! Nag-asawa ako nung ako'y nasa hustong edad na. Yung asawa kong si Elena ay may edad na rin nung siya'y pumanaw. Pero iniwanan naman niya ako ng dalawang dalaga na napakabait at malambing. Hindi ba mga anak? Tama, totoo po. Natural, lahat ng mga magulang ay ipagmamalaki ang kanilang sariling mga anak. Pero sila ang aking kaligayahan. Mapagmahal, mabait. Lalong-lalo na si Maria Jose. Napaka-responsable niya at napakasipag. Ang sarap ng ating agahan, ano? Ngayon lang ulit ako kakain ng ganitong kasarap na almusal, eh. Hindi ba, Iha? Opo, Itay. Pero ikaw, hindi mo pa nagagalaw ang juice mo. Sige na, inumin mo na. Di ba parang panaginip lang ito, mga anak? Tatay, almusal lang po ito. Ang sinasabi ko ay ang lugar. Napakaganda pati ang pagsisilbi ng mga waiter. Lahat. Pagpasensyahan mo na ako, ha, sir? Pero mga simple lang kasi kaming tao, eh. Sa bagay, kahit hindi ko sabihin, kita naman, eh. Nagpapasalamat ako at inimbitahan mo kami sa ganitong kagandang lugar. Karangalan ko po. Salamat. Kapag naikwento ko ito sa aking kumpare, hindi siya maniniwala, eh. Kahit na hindi alak to, pwede pa rin itong inumin, eh. Toast para sa kagalakan na makita kang buhay. Nung nalaman kong namatay kayo, nasyak ako at hindi makapaniwala. Tatay Pedro, paano niyo po nalaman ang tungkol doon? Sinabi ko sa kanya, pagkatapos akong tawagan ni Madam Victoria. Oo, nakakatakot ang balitang yun. Isipin mo yun, kakakasal lang niya. Sasabihin sa akin, patay na ang asawa niya. Alam na po ni Alejandro yan, Itay. Sa bagay, na-imagine ko nga. Sa ngayon, kailangan ko nang umalis. Marami pa po akong gagawin eh. Naku, huwag na po. Upo lang kayo. Maraming salamat. Hindi, wala pong anuman.
Maria Jose, maiwan ko na muna kayo. Saan tayo magkikita mamaya? Siguro sa bahay na lang ni Itay. Iiwan ko nga pala yung driver para kung sakali may maisipan kayong puntahan, may magmamaneho para sa inyo. Oo, sige. Maiwan ko na kayo. Napakabuti niyang tao, hindi ba? Maalalahanin at maginoo. Napakaswerte mo, Iha. Hindi, Itay. Ito ay isang disgrasya. Ay, naku naman ate. Tayo na nga, Ano ka ba? patay. Kahit 1,000 beses pa, sasabihin ko pa rin na ito ay isang disgrasya. Kaya tama na, huwag na kayo magtalo. Alam niyo ba kung bakit iniwan niyo yung driver? Dahil natatakot siyang tatakas ako. Tatakas. Pero bakit? Dahil alam niya na ang totoo. Ano? Sinabi niya sa'yo? Ate, ano ka ba naman? Kung ano-ano na naman ang iniisip mo dyan eh. Kung alam niya yung totoo, di nasa kulungan na sana tayo ngayon. Eto sir, na-authorize na po yan. Salamat, sir. Mr. Lombardo, Ako yun. eto na ang inyong marriage certificate. Ito ba yung mga testigo? Opo sir. Gusto kong tignan sa registration book kung saan nakapasok tong certificate. At saka, gusto ko sanang ma-check yung pirma. At saka kung pwede, gusto ko rin makausap yung West ngayon. Bakit sir? May problema ho ba sa dokumento? Kasi, ang alam kong sinabi ko ay marriage under separate ownership. Pero ang nakalagay dito, joint ownership. Kaya kailangan ko matignan yung libro. Ikukonsulta ko po ito dahil karaniwan hindi pinapayagan ng publiko na makita ang mga libro. Sige nga, Sandali pakiusap. lang po. Salamat. Ate, palagay mo kaya matatagalan pa si Ay, Alejandro? salamat ha. Salamat. Hindi ko alam bakit. Gusto ko sanang pumunta sa school para alamin kung tatanggapin pa ako. Sa tingin ko kasi, hindi mo na ako isasama pag uwi niyo. Ayoko kasi na maiwan mag-isa si Itay dito. Hindi, huwag mo ko intindihin, Iha. Pero kailangan tapusin ni Paula ang pag-aaral niya. Hay, mamaya na tayo mag-usap. Mwah. Sir, alam nyo, yung libro kung saan doon nakalista ang inyong marriage certificate ay nawawala po. Paano nawawala? Opo sir, yan ang sabi ng maestrado. Doon siya nakatira sa lugar ni Judge Romero. Pasensya na sa tanong ko, pero sino ba tong Judge Romero? Siya po yung nagkasal sa inyo, sir. Eh di tawagan nyo para tanungin. Nasa ibang bansa na po siya eh. Humingi siya ng indefinite leave, sir. Pero hinahanap na nila ngayon yung libro. At di magtatagal, malalaman din natin, sir. Bakit di na lang kayo bumalik pagkaraan ng ilang araw? Pumirma kayo dito, sir. Dito po. Salamat. Okay. Mawalang galang na po. Kilala niyo po ba si Jose Valentino? Hindi ko siya kilala. Sir? Ano yun? Dito ho ba nakatira si Jose Ernesto Valentino? Hindi po, sir. Hindi? Hindi po. Ewan ko ba, Iha? Pero palagay ko mahal ka nung lalaki. Itay, utang na loob. Paano niya ako mamahalin kung 2 linggo pa lang niya ako nakikilala? Ay, gaya na sinabi ko sa'yo. Nainlove agad ako sa iyong mama nung unang beses ko pa lamang siya nakita. At yung sinasabi mo, nagdududa si Alejandro sa'yo. Gaya na sinabi ng kapatid mo, di sana ngayon nandun tayo sa kulungan. Ewan ko, hindi ko alam. Basta bigla na lang ako may pakiramdam na parang nakikipaglaro lang siya sa akin. Sa totoo lang, Itay, kung hindi lang sana sa maruming negosyo niyo ng kumpare mo, nasabi ko na sana sa kanyang lahat. Kahit pa maayos si Bruno ang problema, pag nagkabukuhan tayo pa rin ng sisisihin. Ayoko pong makulong, pero mas lalong ayoko na isa sa inyo ang makulong, hindi yun patas. Walang dahilan para magbayad tayo sa hindi nating kasalanan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Iha, napakabuti niyang tao. Kapag naging seryoso ka sa kanya at mabait, isinusumpa ko sa alaala ng iyong mama, wala na akong mahihiling pang mabait na kapareha para sa iyo, anak. Nasasabi niyo yan dahil mayaman siya. At edukado. Mabait. May respeto sa matanda, isang taong dakila. Pero hindi ko pwedeng tanggapin ng lalaki para lang hindi ako makulong. Kahit siya edukado, mayaman at lahat nasa kanya na, aaminin ko, gusto ko siya. Pero labis ako nakokonsensya at nahihiya sa nangyayari.
Niloloko ko siya, Itay. Naiintindihan niyo? Umalis? Namalengke sir, kasama ang kanyang papa. Babalik ako agad. Sige sir. Sige, anak ko. Kung gusto mo pagdating niya, sabihin na natin ang katotohanan. Wala kang dapat ipag-alala. Lahat ng sisi aakuin ko. Sasabihin kong pinilit lang kita at ako nagplano ng lahat kasama ni, ano nga pangalan niya, Bruno? Sasabihin kong ibuhos niya sa akin lahat ng galit Itay, niya. si Bruno. Akong dapat sisihin dahil hinayaan ko magpagamit na parang walang utak. Naayos mo na bang dapat mong ayusin? Oo. Ano, umalis ba kayo? Oo. Pumunta kami ni Itay Sam, Palayke. Kamusta po, Mr. Samaniego? Sinabi ko kay Maria Jose na siguradong hindi kayo magtatagal. Natataranta na kasi siya at... Ganito, pwedeng kumain muna tayo tapos umuwi na tayo. Sige, kung yan ang gusto mo. Kumusta? Hindi maganda. Ayaw na nila akong tanggapin. Masyado na raw mahaba ang absent ko. Ay, tingnan natin kung anong pwedeng gawin. Anong course mo? Accounting. Siguro sa Merida makakahanap tayo ng eskwela na tatanggap sa'yo. Talaga, Alejandro? Naku, napakabait mo talaga. Ay, hindi. Utang na loob. Hindi pwedeng maiwan mag-isa dito ang aking Itay. si ate? Kayang-kaya ko rito mag-isa. Pero hindi ako mapapalagay, Itay. Teka, ano bakit ka ba? hindi ganito ang gawin natin? Sasama sa ating pabalik si Paula at kayo na rin, Tatay Pedro. Baka gusto niyo magbakasyon sa Merida. Ako? Magbabakasyon sa Merida? Gusto ko yun! Sige, tay. Kung ganun, ihandaan niyo na yung mga gamit niyo. Maraming salamat, Alejandro. Maraming salamat. Mula nung mag-solo ako nung umalis ang mga anak ko patungong Merida, ayoko nang mahiwalay pa ulit sa kanila. Kahit konting panahon, gusto ko muna silang makasama. Pagpalahin ka ng Diyos, Alejandro. Libu-libong salamat. Hindi lang pala libo, milyon-milyong salamat. Tama yan, huwag na tayo magsayang ng oras. Mag-ayos na tayo, baka mamaya magbago pang isip ni Alejandro. Pero Alejandro, hindi pwedeng akuin mo ang aking buong pamilya. Bakit hindi? Gusto ko to. Tulungan mo ni tatay mo. Tara. Yan ba ang sinabi sa'yo ni Roberto? Bakit? Dahil wala raw siyang magandang ginagawa kundi puro pasyal. Baka may alam siya. Na siya raw ay laging abala, nagtatrabaho at kung saan-saan pumupunta kaya baka nakita na niya sila. Hindi ako naniniwala. Isa pa, kung nakilala ni Bruno ang mga babaeng yun kahit papano, may naikwento na siya dapat ngayon. Yun ang sabi ko. At sana, may naikwento siya para naging panatag si Alejandro dahil na makita ng kawawang si Maria Jose, wala siyang matandaan na pinakasalan niya siya. Talaga? Pero naalala na niya, no? Malay natin. Bihira akong pumunta rito sa bahay dahil ayoko silang makita. Pero kailangan mong mag-imbestiga. Siguro alam niya ng iyong mama. Hindi pa rin ako makapaniwalang nag-asawa siya ng ganito sa isang babaeng mababa ang uri. Si Alejandro naman kasi hindi masyado nakikipag-usap. Pero hindi sa iyong mama. Sa tingin ko wala rin siyang alam sa kasal na yun na kakaiba. Ewan, may misteryo rito. Tama. Meron talaga. At kung may alaman dito si Bruno at wala siyang kahina-hinala, ewan, nagiging misteryoso na talaga. Una, hindi natin alam kung kilala na sila ni Bruno o hindi pa. Kaya lang, May sasabihin ka? kasi may mga bagay pa rin na hindi masyadong maliwanag dito. Yan ang sinasabi ko. Tanungin mo ang mama mo. Brilyaso lahat. Tama ka. Samantalang nun, iniisip mo yung plano. Lahat parang simple lang at eksakto. Siguro dapat pinaghandaan pa ng gusto. Natatandaan mo, pinag-uusapan natin ng tungkol dyan. Nang makita natin sila sa disco sa Cancun. Pagkaraan nun, pumunta ka sa kanilang bayan at niligawan mo siya. Siya ang perpektong babae at may isang ama na masama. Oo. Pero lahat ng yun ay sinira mo at ng pinsan mo. Kung sana napatay niyo siya sa kalsadang yun, sana biyuda na siya.
At maraming pera. Pero tinulak naman namin ng kotse sa bangin. Ano pa bang dapat namin gawin? Sumiklab pa nga ito. Sino ang magsasabing si San Alejandro ay makakaligtas pa sa nangyari? Mas marami pa siyang buhay kaysa sa mga pusa. Oo, pero kahit ng pusa, namamatay rin. Magugustuhan mo doon, tatay. Yun ang pinakamagandang nakita ko sa buong buhay ko. Meron pang lawa at marami pang iba. Siguro nga ang ganda-ganda, Iha. Ay, tama ka dyan, tatay. Sobra talagang ganda. At isa pa, ang bawat kwarto may sariling banyo. Kaya sigurado ako, tay, na magugustuhan mo doon. Pauwi na kami, Ezekiel. Oo, salamat. May pabor nga pala ako. Pakisabi kay Fernando kung pwede, pumunta siya sa bahay mamayang gabi. Tsaka, nga pala, pakisabi kay Mama na ipahanda yung isang bungalow para sa tatay ni Maria Jose.